Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung malinaw ang sinabi ni Kristo na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, bakit tila naliligaw ang mga sistemang inaasahan nating maghatid ng katarungan? Sa usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte, nakatuon ang pansin sa House of Representatives of the Philippines at sa Senate of the Philippines. May proseso, may istruktura, ngunit ang tanong, ito ba ay daan patungo sa katotohanan o paikot-ikot na landas ng politika? Sapagkat ang daan na hindi patungo sa katotohanan ay hindi daan. Ito ay paglihis. Sa gawa, nakita natin si Esteban, isang taong tumindig sa katotohanan kahit alam niyang may kapalit. Hindi siya umatras, hindi siya nanahimik. Sa harap ng kapangyarihan, pinili niyang magsalita. Ngunit sa ating panahon, kapag ang katotohanan ay humihingi ng sagot, may mga sistemang tila pinipiling maghintay, magpaliban o umiwas. Higit pa rito, may mga nagbabanta sa buhay at pamumuhay ng mga nagtatanong at nagpupuna. Sa Salmo, narinig natin ang panalangin. Sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Isang panalangin ng pagtitiwala, ngunit hindi ito panalangin ng pagsuko sa kawalan ng katarungan. Ito ay panalangin sa gitna ng paghihintay na kumikilos. At sa sulat ni Pedro, ipinapaalalahanan tayo, kayo ay lahing hinirang, isang bayang banal. Ibig sabihin, may papel ang bayan. Hindi lamang tumingin, kundi manindigan. Hindi lamang makinig, kundi magtanong at makialam sa takbo ng buhay ng bayan at ng mamamayan. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang para sa mga nasa kapangyarihan, kundi para rin sa ating mga sarili. Kung si Kristo ang daan, bakit tila naliligaw ang ating mga proseso? Kung si Kristo ang katotohanan, bakit tila iniiwasan ang pananagutan? Kung si Kristo ang buhay, bakit tila napagkakaitan ang bayan ng katarungan? Sapagkat kapag ang katotohanan ay hindi hinaharap, ang katarungan ay naaantala. At kapag ang katarungan ay naaantala, ang buhay ng mamamayan ay patuloy na nasasaktan. Hindi sapat na may proseso, hindi sapat na may sistema. Ang tanong, may patutunguhan ba ito? Kung ang daan ay malinaw, ang hamon sa atin ngayon, tatahakin ba natin ito o patuloy tayong iikot sa landas na walang patutunguhan? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang pagninilay ng bayan dito sa damdaming makabayan. Hanggang sa muli.